Magagandang mukha, makikinis na kutis, eleganteng mga damit, ilan lamang ito sa mga dapat taglayin ng isang beauty queen. Ikaw, nakasali ka na ba sa isang beauty contest? Kung hindi pa, nakapanood ka na ba? Sa unang bahagi ng beauty contest, hindi mo agad malalaman kung sino ang mag-uuwi ng corona. Pero pagdating sa bahagi ng question and answer, dito mo masusubukan ang tunay na husay sa pagsagot ng mga kalahok. Tiyak, may halong kaba ang nararamdaman ng lahat. Kaya naman, ang iba ay nahihirapan din kung paano sila sasagot. Samantala, hindi rin naman mawawala ang mahuhusay at kahanga-hanga sa pagsagot na sa huli sila ang pamimilian para koronahan bilang nagwagi. Hindi lamang sa beauty contest nagagamit ang kasanayan sa pagsagot sa mga tanong. Nagagamit din natin ito sa pang-araw-araw nating buhay, lalo na sa mga tanong na bakit at paano. Gusto niyo ba itong matutuhan? Kung gayon, tara na! Sabay nating galugarin at tuklasin ang makulay at mayaman nating panitikan. Huwag kang mag-alala dahil magkasama tayo sa paglalakbay na ito. Sama-sama nating hahasain ang ating kakayahan sa paggamit ng ating mapanuri at malikhaing pag-iisip sa pagsagot sa mga tanong. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda mo na ang iyong module, ballpen at papel. Mabuhay wikang Filipino, sulong Pilipinas. Ginong Alvin Sipo, ang Teacher Chinito na gagabay sa inyong pagkatuto sa Filipino. Salamin ng pagkatao, kwento ng buhay sa mundo, panitikan, tsak ibigin mo. Panitikan, tsak ibigin mo. Kahapon, napag-aralan natin ang tungkol sa napakinggan, nabasang pabula, kwento, tekstong impormasyon at usapan. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, magbabalik-aral muna tayo. Sagutan natin ang mga sumusunod na mga katanungan. Punan ng angkop na mga letra ang mga patlang upang mabuo ang tamang salita sa bawat bilang. Mayroon lamang tayong 5 segundo para masagot ang bawat tanong. Unang bilang. Sa kwentong tinalakay natin kahapon, sino ang 2 pangunahing tauhan? Ang sagot, si Bertong Kalabaw at si Wena Maya. Ikalawang bilang. Ano ang tawag sa kwentong ang pangunahing tauhan ay mga hayop? Ang sagot, pabula. Ikatlong bilang. Tumutukoy ito sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pabula. Ang sagot, banghay. Ika-4 na bilang. Sa pabulang ating tinalakay, sino ang mahilig maglibang at magsaya? Ang sagot, si Wena Maya. Ika-5 bilang. Ano ang magandang asal na napulot natin sa kwentong si Bertong Kalabaw at Wena Maya? Ang sagot, pagiging responsable. Nakapunta na ba kayo sa Laguna de Bay? Marahil karamihan sa inyo ay hindi pa nakapupunta rito. Ano-ano nga ba ang makikita sa Laguna de Bay? Samahan ninyo akong alamin ang tungkol sa Laguna de Bay. Pero bago yan, tandaan muna natin ang ilang paalala habang tayo ay nanunood. Una, panooring mabuti ang kwento. Pangalawa, isulat ang mahalagang detalye o impormasyon sa inyong mga papel. Pangatlo, ituon sa kwento ang buong atensyon hanggang matapos ito. Kung gagawin mo ang mga paalalang ito, tiyak mauunawaan mong mabuti ang kwento. Ang kaso ng Laguna de Bay. Ang Laguna de Bay ay isa sa mga pangunahing mapagkukunan sa Luzon ng bangus, tilapia at iba pang produktong galing sa lawa. Natutugunan nito ang pangangailangan sa pagkain ng mga naninirahan sa paligid ng lawa, Metro Manila at mga kalapit na lalawigan.
Noon, mga 300 kilo ng isda ang kanilang nakukuha sa bawat taon hanggang sa natutuhan ang makabagong paraan ng pagpapalaki ng isda. Nagkaroon ng mga palaisdaan sa lawa. Ang paggamit ng makabagong teknolohiyang ito ay nakapagpapataas sa produksyon ng isda ng hanggang 15,000 kilo sa bawat ektarya bawat taon. Gayunpaman, kailangan mapangalagaan ang lawa dahil dito itinakda ng sanggunian ng pagpapaunlad ng Laguna de Bay o Laguna Lake Development Authority o LLDA ang lawak na maaring masakop ng palaisdaan. Ito ay hanggang 16,000 ektarya lamang, subalit nagpatayo ng palaisdaan na higit ang sukat sa itinakda ng LLDA. Umabot na sa 34,000 ektarya ang nasasakupan ng mga itinayong palaisdaan sa lawak. Ang pangyayaring ito, ang mga may-ari na lamang ng mga palaisdaan ang nakikinabang at tumikita. Nawalan na ng hanap buhay ang maraming maliliit na mangingisda sa lawa. Hindi na halos lumalaki ang mga isdang kanilang nahuhuli. Halos sa gilid na lamang sila nakapangingisda. Ang maraming daan o lagusan patungo sa laot ay nasarahan na ng mga palaisdaan. Bunga nito, nagkaroon ng kaguluhan sa dating matahimik na puok. Iba't ibang samahan ng mga mamamayan ang nagpakita ng pagtutol at pagtuligsa sa hindi pagkapantay-pantay ng karapatang ito sa paggamit ng lawa. Una, tungkol saan ang inyong napanood na kwento. Ikalawa, ano ang pangunahing mga produktong nakukuha sa Laguna de Bay? Ikatlo, paano napapataas ang produksyon ng mga isda sa Laguna de Bay? Ikaapat, bakit kailangang pangalagaan ang Laguna de Bay? Ikalima, bakit itinakda ng Laguna Lake Development Authority o LLDA ang lawak na maaaring sakupin ng mga palaisdaan? At ika-6, paano nawalan ng hanap buhay ang karamihan sa mga maliliit na mangingisda? Alam kong kayang-kaya ninyong sagutin ang mga tanong. Kaya naman, para mas lalong mapalawak ang inyong kaalaman sa pagsagot sa mga tanong, tuturuan ko kayo ng pamamaraan kung paano higit na mapapahusay ang iyong kasanayan. Sama-sama nating alamin ang mga dapat isaalang-alang sa pagsagot sa mga tanong na bakit at paano. Ang tanong na bakit ay humihingi ng sagot na dahilan. Sa tanong na ito, gagamit kayo ng kasanayang magpaliwanag. Ang sagot dito ay karaniwan nagsisimula sa kasi, dahil sa, o mangyari. Subalit, pwede rin magsimula ang iyong pagpapaliwanag sa ibang pamamaraan. Ating balikan at sagutin ang mga nabanggit na tanong. Isulat sa inyong mga papel ang titik ng tamang sagot. Bibigyan lamang kita ng 5 segundo para sagutin ang bawat tanong. Bakit kailangang pangalagaan ang Laguna de Bay? A. Dahil ito ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mamamayan, kaya dapat lang pangalagaan ang Laguna de Bay. B. Maraming isda sa Laguna de Bay, kaya sagana ang mga tao. Pag ang sagot mo ay A, tama ka. Dahil sa letrang A, gumamit ang salitang dahil na nagpapaliwanag sa tanong na bakit kailangang pangalagaan ang Laguna de Bay. Bakit itinakda ng Laguna Lake Development Authority o LLDA ang lawak na maaaring sakupin ng mga palaisdaan? A. Para mas maraming mapagkukunan ng mga isda. B. Upang mapangalagaan ang lawa. Ang tamang sagot ay B. Kung naunawaan ninyo ang kwento, maliwanag ang dahilan kung bakit nagtakda ng lawak na maaaring sakupin ng mga palaisdaan at ito ay para mapangalagaan ang lawa. Bagaman maikli lamang ang sagot sa tanong na ito, malalim naman at puno ng mensahe ang pagpapaliwanag. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga tanong na paano.
Ang tanong na paano ay humihingi ng dagdag na paliwanag tungkol sa pamamaraan o mga ginawang pagkilos o hakbang tungkol sa isang bagay, pangyayari o sitwasyon. Ang sagot dito ay nagsisimula sa pagpapaliwanag ng pamamaraan kung paano ginawa o nangyari ang isang bagay o sitwasyon. Ngayon, subukan nating sagutin ang mga tanong na ito. Paano napataas ang produksyon ng mga isda? A. Gumamit sila ng makabagong teknolohiya sa pagpaparami ng isda. B. Dumami ang isdang nahuhuli dahil kokonti na lamang ang nangingisda sa lawa. Ang tamang sagot sa tanong na ito ay letrang A. Dahil nagpapakita ito ng paliwanag sa pamamaraang ginawa kung paano napataas ang produksyon ng isda sa Laguna de Bay. Paano nawalan ng hanap buhay ang karamihan sa mga maliliit na mangingisda? A. Nagpatayo ng maraming mga palaisdaan sa lawa at ang mga may-ari na lamang nito ang nakikinabang at kumikita. Kaya nawalan ng hanap buhay ang karamihan ng mga maliliit na mangingisda. B. Dahil pinayagang mangisda sa lawa ang maliliit na mangingisda, kaya marami ang nawalan ng hanap buhay. Ang tamang sagot sa tanong na ito ay letrang A. Sinasabi rito ang ginawang pamamaraan na magpatayo ng maraming palaisdaan sa mga lawa, kaya nawalan ng hanap buhay ang mga maliliit na mangingisda. Ngayon, nalaman mo na kung paano masasagot ang mga tanong na bakit at paano. Narito pa ang ilang mga tips para masagot mo ang mga tanong na bakit at paano ng buong husay. Una, pakinggan o basahing mabuti ang tanong. Maaaring ipaulit ang tanong o kaya naman basahin ng ilang ulit upang mas lalong maunawaan ang mga ito. Pangalawa, sabi nila, isipin bago sabihin. Bago sumagot sa mga tanong, isipin munang mabuti ang mga detalye ng sasabihin upang mailahad ng maayos ang mensaheng gustong sabihin. Pangatlo, sagutin ang mga tanong ng simple at tiyak. Huwag magpaligoy-ligoy sa pagsagot. Hindi kailangang pahabain ang iyong sagot upang maintindihan ang iyong mensahe. Upang mahasa pa ang iyong kakayahan sa pagsagot ng tanong na bakit at paano, panoorin natin ito at sagutin ang mga tanong hinggil dito. Pinag-uusapan sa klase ni Binibining Clarice Alindao sa ika-6 na baitang ang tungkol sa paninigarilyo. Alam ba ninyo ang hindi magandang dulot ng paninigarilyo? Tanong ni Teacher Clarice. Nagpapaitim po ito ng ngipin at labi. Sagot ni Wilbel. Masama po ito sa baga. Ani ni Sarah. Nagbubunga rin po ito ng pagkakaroon ng kanser sa baga. Sambit naman ni Karil. Hindi lang yan. Ito ay pinagmumulan rin ng kanser sa lalamunan. Wika ni Binibining Alindao. Tahimik lang na nakikinig si Charlo sa pinag-uusapan. Palibhasa, bata pa'y marunong na siyang manigarilyo. Ngayon, hindi na ako maninigarilyo. Pangako niya sa sarili. Subukan nating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Tingnan natin ng mabuti ang mga tanong. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa inyong mga papel. Unang tanong. Ano ang pinag-uusapan sa klase ng ika-6 na baitang? Ikalawang tanong. Bakit hindi mabuti sa kalusugan ang paninigarilyo? Ikatlong tanong, paano nakikinig si Charlo sa pinag-uusapan?
Ika-4 na tanong, paano napagtanto ni Charlo na mali ang paninigarilyo? Ika-5, bakit nangako siya sa sarili niya na hindi na maninigarilyo? Ngayon, ating alamin ang mga sagot. Sa unang bilang, ang sagot ay letrang B. Tungkol sa paninigarilyo ang pinag-uusapan sa klase. Sa ikalawang bilang, letrang C. Ang sagot, nagdudulot ng iba't ibang sakit ang paninigarilyo. Kaya huwag subukang manigarilyo dahil hindi ito maganda sa inyong kalusugan. Ikatlo, ang sagot ay A. Tahimik na nakikinig lang si Charlo sa usapan tungkol sa masamang dulot ng paninigarilyo. Sa ika-4 na bilang, ang sagot ay D. Naririnig ni Charlo ang hindi mabuting dulot ng paninigarilyo. At sa panghuli, ang sagot ay F. Natakot si Charlo sa masamang epekto ng maagang paninigarilyo, kaya nangako ito sa sarili na hindi na maninigarilyo. Sa kabuuan ng aralin, natutuhan mo kung paano masasagot ng wasto ang mga tanong na bakit at paano. Kapag tinatanong kayo ng bakit, ito ay humihingi ng dahilan ng pangyayari. Sa tanong naman na paano, ay humihingi ng dagdag na paliwanag o pamamaraan kung paano ginawa o nangyari ang isang bagay o sitwasyon. Ayan, sa tingin ko ay handang-handa na kayo sa pagsusulit. Kaya ihanda na ninyo ang inyong ballpen at papel at sagutan na natin ang mga tanong pagkatapos ninyong manood. Mapagmahal na kapatid, si Shaira ay isang mabait na bata at mapagmahal na kapatid. Inaalagaan niya ito lalo na kung wala ang kanyang nanay. Ngunit isang araw, nagalit si Shaira. Sinira ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ang papel na sinulatan ng kanyang takdang aralin. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng kama. Kinuha ito ni Hiro, ang kanyang kapatid. Pinaglaruan niya ito. Ginawa niya itong eroplanong papel hanggang sa mapunit ito. Ayaw ko na sa kanya! Nasambit niya habang lumuluha at hawak ang papel. Pinagsumikapan niyang sumulat muli ng panibagong takdang aralin. Makalipas ang ilang sandali, ay nakarinig siya ng isang malakas na kalabog. Nahulog ang kanyang kapatid na si Hiro mula sa silya. May galos ito sa pisngi. Pumalahaw ito ng iyak. Umagos ang luha nito. Nakalimutan ni Shaira ang kanyang galit. Agad na niyakap niya ang kanyang kapatid. Ngayon, subukan nating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Una, bakit nagalit si Shaira sa kanyang kapatid na si Hiro? A. Makulit ang kanyang kapatid. B. Hindi sumama sa kanyang nanay si Hiro. C. Masyadong malikot ang nakababatang kapatid. D. Pinaglaruan ang papel na sinusulatan ng kanyang takdang aralin. Sa ikalawang bilang, paano pinakita ni Shaira ang pagmamahal sa kapatid? A. Binibigyan niya ito ng candy. B. Inaalagaan niya ang kapatid. C. Pinagsasabihan niya ang kapatid. D. Isinusumbong niya sa nanay. Ikatlo, bakit may narinig na malakas na kalabog si Shaira? A. Nahulog si Hiro. B. May hinagis si Hiro. C. Isinara ng nanay ang pinto. D. Binato ng malakas
ang bahay nila. Ika-4 na bilang, paano nakalimutan ni Shaira ang galit sa kanyang kapatid? A. Nagpakitang gilas ang kapatid. B. Binigyan siya ng pagkain ng kapatid. C. Niyakap siya ng kanyang kapatid na si Hiro. D. Nakita niyang may galos sa pisngi at umiiyak ito. At panghuli, paano ipinadama ni Shaira ang pagdamay at pag-alo sa kapatid? A. Pinalo niya ang kapatid. B. Niyakap niya ang kapatid. C. Pinatulog niya ang kapatid. D. Isinumbong niya ang kapatid sa nanay. Ngayon, ating alamin ang mga tamang sagot. Una, D. Pinaglaruan ang papel na sinulatan ng kanyang takdang aralin. Ikalawa, B. Inalagaan niya ang kapatid. Ikatlo, A. Nahulog si Hiro. Ika-4, D. Nakita niyang may galos sa pisngi at umiiyak ito. At panghuli ay B. Niyakap niya ang kapatid. Para sa iyong takdang aralin, sagutin at pagyamanin ang gawain 1 at gawain 2. At yan ang kabuuan ng aralin sa araw na ito. Samahan ninyo ako sa susunod para sa bago nating araling tatalakayin. Tandaan, ang edukasyon ang pundasyon mo sa mas matatag mong kinabukasan. Muli, Ginoong Alvin Sipo, ang inyong Teacher Chinito na gagabay sa inyong pagkatuto sa Filipino. Mabuhay! Wikang Filipino, sulong Pilipinas!